Traffic sa Radyo Agila. Muli ay magandang tanghali po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nakikinig sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa. Correct. Isang karangalan ang makapanayan po sa programang ito. Yay! Sir Don! Okay, ito muna kasi kanina pinag-usapan natin yung mga gulay-gulay. Opo. Meron po siya sa tabi niya, lavender, at gusto kong makilala yung nasa harapan. Anong halaman po yan at anong benepisyo ang meron po yan? Ito po ma'am, unahin ko na po ito. Ito po yung salted coriander. Okay. Alam po natin na may iba't ibang klase po ng coriander. Yung isang coriander na alam natin, yung parang celery ang itsura. Pangpansit. Opo, pangpansit. Ito po ay isang uri din po ng coriander. Ang tawag po dito ay salted coriander. Ang pagkakaiba po nito sa isang uri ng coriander, more on ano po yun isinasama po natin sa pagluluto. Ito naman pong salted ay more on yung pong medicinal value niya. Talaga po? Opo. Anong pwedeng gawin? Halalagain? Ito pong mga dahon niya, matapang po ang amoy niya. Kapag ito po ay nilagay niyo sa isang tasa na may mainit na tubig, 2 o 3 dahon lang at kapag pwede nyo nang inumin, ay inumin nyo na as tea. Bago po kayo matulog, ito po ay magpaparelax ng inyong mga kalamnan. Wow! At syempre, habang tumatagal, kapag regular nyo na po itong ginagamit, ito po ay masasanay na po yung katawan na every time na matutulog kayo, relax yung muscle nyo. Yes. So, may malaking benepisyo sa inyong benefit po health. pagdating po sa pagtulog nyo, relax po kayo. Okay. Tama po. Itong lavender naman, ang favorite ko, dahil sa amoy pa lang talaga nare-relax ako eh. At rooftop din yan. Sa rooftop garden din mo po yan. ito. At ang ginamit mo, paliwanag mo lang, yung kanyang container, nakita nyo naman ha. Opo. Kaya po natin ito ipinapakita para lang malaman po ng ating mga viewers na wala po talagang rason para hindi po tayo makapagtanim. Lalo na kung tayo ay nakatira sa isang urbanized area, kagaya po dito sa Metro Manila, at wala po tayo mga malalawak o nalupain o kaya naman wala na pong bakanteng espasyo sa tapat ng ating bahay. Ang solusyon po dyan ay container gardening. To, mga soft drinks to eh. Nakikita nyo naman po, yung mga naipakita po sa ating programa, yung pong mga tanim ko sa rooftop, kadalasan po gumagamit po ako ng mga bote ng soft drinks. At tubig. At tubig. Yun. At yung mga pinalagyan po ng mga tubig. Halimbawa po, ito pong pinaglagyan ng soft drinks. Ano po yung mga pwede nating itanim? Okay. Una-una po ma'am yung mga leafy greens. Yung mga pechay, mustasa, pak choy, kale, kangkong, etc. Kangkong, Chinese kangkong ba to? Chinese kangkong po. Sarap. Ito po yung mga tinatawag na fast crop na within, kumbaga, 30 days lang maaani mo na siya. Okay. So, pwede po sa mga ganito yon. Ito naman po yung mga 6 na litrong kapasidad ng mga pinaglagyan ng tubig. Makakapagtanim po kayo dito ng unang-una, yung pong mga herbal plants na medyo lumalaki, kagaya po nitong lavender. At syempre po yung kamatis, sili, talong, okra, kahit po yung mga sitaw. Pwede dyan? Pwede po sa ganito lang na kalaki ng planter. So ito, kagaya po nitong lavender. Kasi ang pagkakaalam ko sorry hindi naman talaga ako expert sa pagtatanim, sa lahat ng bagay. Ang alam ko sa malamig na klima lang eh. Paano nangyari na sa BGC meron or sa Taguig meron? Opo. Tama po yung sinabi ni ma'am na ang lavender, kilala po siya sa isang na pinapatubo o pinapalaki sa isang malamig na area. Halimbawa po dito ma'am sa Metro Manila, sa Pilipinas, kadalasan po itinatanim po ito sa mga malalamig na lugar. Halimbawa po sa Tagaytay, sa Baguio, sa Lipa. Pero kagaya po ng binanggit natin kanina, tamang pag-aalaga, tamang pagkilala sa isang halaman, kahit po yung mga halaman na alam natin na lumalaki at pinalalaki sa isang malamig na area, pwede po natin itong dalhin sa isang mainit na lugar kagaya dito sa Metro Manila. Basta alam lang po natin kung paano siya aalagaan. Yan, malinaw yan. Okay. Nabanggit mo sa akin kanina na maski mga puno, pwede mong itanim sa mga container. Pwede ba ipaliwanag ano pang mga puno to? Ano bang mga pwedeng itanim? Opo. Sa amin po sa rooftop, dahil po sa kagustuhan ko, yung kabataan ko po, mahilig pa ako sa balimbing, mahilig pa ako sa bayabas. Sarap. Pero dahil sa lumaki na pa ako dito sa Metro Manila at ako ay nakatira sa isang urbanized area, gusto kong balikan yung aking kabataan na makatikim muli ng mga ganitong uri ng prutas. Kasi unang-una ma'am, gusto kong ipakita siya sa aking mga anak. Kasi karamihan sa mga bata ngayon, hindi na alam yung mga prutas noon. So,
Sa bahay po, sa aming rooftop garden, meron po ako mga tanim na balimbing, meron po Okay. akong tanim na bayabas, at meron po akong tanim na sampalok. Doon lang po sa mga balde o sa mga container na meron pong 16 na litrong kapasidad, Okay. pwede na po yun. Uh-huh. At ipinakita ko na rin po sa aking social media account. Madalas po ako nagpo-post doon, yung pong mga tanim kong apple, na ang akala natin sa malamig na lugar lang Oo tumutubo, nga pero eh. ipinopost ko po ito sa social media para malaman po nila Na pwede. na walang imposible talaga pagdating sa container gardening. Kahit po yung mga prutas, talagang matatanim Siyempre, natin. ang napapansin natin, talagang ang puro na itinatanim ni Sir Don ay mga sariling atin na mga gulay. Bakit sa tingin mo maganda na yun din, dun ka rin mag-focus minsan? Opo, unang-una ma'am, lagi kong sinasuggest, kapag ka ikaw ay mag-uumpisa sa urban gardening, piliin mo yung mga gulay na alam mong hindi ka mahihirapan. Yun. Halimbawa po dito, yung mga common sa atin, yung mga pechay, mustasa, Sayote. pak choy, yung mga sayote, yung mga pipino, yung Yan, pipino. mga beans. Alam naman po natin na ito ay talagang matitibay pagdating sa tag-init man o sa tag-ulan. Kumbaga, Kalamansi pala, opo, in all weather talagang ito po ay pwede nyong itanim. Ito po yung mga unang kailangang itanim natin kasi unang-una hindi tayo mahihirapan, hindi tayo ma-stress. Kasi ang mga pinili nating itanim, yung mga madadali lang. At saka lagi ko po ma'am na binabanggit na kapag ka ikaw ay mag-uumpisa pa lamang sa urban gardening, una mong itanim yung mga gulay na paborito mo at yung kinakain mo. Yun. Tama naman. Kasi, Tama po. paano kung di mo paborito? Baka naman hindi mo lang makain yun. Ano yun? Pa-show-show lang. Tama, correct. Okay, eto na. Bago po natin magpatuloy ang ating kwentuhan tungkol po sa pagtatanim, maglalaro po muna tayo. Ito pang aming sikat na sikat. Kami po nakaisip talaga nito. Yes na yes or no na no, Sir Don! Itataas niyo po kung yes na yes ang inyong, kung nag-agree kayo at kung nagdi-disagree naman po kayo, ay no na no. Umpisahan po natin yung ating mga statement. Ayan, okay. Unang-unang statement, magastos daw i-maintain ang organic vegetable garden. Tama po ba? Yes na yes or no na no? No na no po. Bakit po? Kasi po kapag halimbawa tayo ay magtatanim, mag-uumpisa pa lamang tayo, una-una, kagaya po ng mga pinakita natin, gagamit lang po tayo ng mga upcycled materials. Okay. So, ibig sabihin, hindi ka bibili ng mga bagong paso. Correct. Opo. Okay, itong susunod natin, Opo. Sir Don. Nakatutulong sa kalikasan ng pagtatanim ng sariling pagkain. Yes na yes. Yay! Bakit Opo. mo nasabi yan, sir? Alam naman po natin, ma'am, kapag ka nagtanim ka, yung pong tanim mo, yung po ay nagpapalit ng hangin. Yes. Opo, At- yung po ay nagpapalit ng hangin. At syempre, lalo na kapag ka itinanim mo in organic way, nakakatulong siya para manorish yung ating mga lupa. Yun. At yung sarili mo rin, yung Tama mga tao. po. Eto pinakamaganda, isa pa, pagkakitaan. Pwede pagkakitaan ng urban gardening. Totoo po ba? Yes na yes, po, ma'am. Yan. Alam niyo po, may kasabihan po sa urban gardening. Magtatanim ka, unang-una for personal consumption. Okay. Pag sobra, ibenta mo. Oh. Ibenta mo siya para at least maging sustainable yung Ginagawa mo. ginagawa mo. At yung mapagbebentahan mo, yun na rin po yung ibibili mo ng buto, Yes. ibibili mo ng fertilizer Yes. para kung sakali man, halimbawa, Or may kung may bago kayong eksperimento na gustong gawin at gustong matutunan pagdating po sa pagka-gardening na sinishare naman din po niya sa Tama kanyang po. mga viewer, yun Tama ang po. ginagamit mo. Opo. Ayan. Opo. At isa pa po sa kanyang pinagkakitaan ay yung mga lupa na kanyang yung mga lupang matataba, yung binibenta po niya yun, yung Opo, mga lupang opo. yun. So pwede rin mabili sa inyo. Eto na! Nag-umpisa po ng gardening ito ni Sir Don nung siya yung nagka-diabetes at ngayon talaga namang umayos na ba ang kalusugan po ninyo mula po nang nalaman nyo na may ganun kayong sakit? Ay, upo, ma'am. Talagang napakalaki pong bagay. Yung kung tayo ay halimbawa may mga karamdaman na tayo po ay magko-consume na mas maraming gulay. Alam niyo po, ma'am, ito po yung bukas na libro sa ating mga Pilipino na kapag ang isang tao meron ng karamdaman, saka siya nagiging bumabalik siya sa pag-consume ng gulay, saka siya nagiging vegetarian. Mali dapat yun eh. At hindi lang basta vegetarian siya, gusto niya organic. Alam niyo po, ang gulay ay talagang gulay is life. Umpisahan na po nating maggulay ngayon, mag-consume at sinisigurado ko po sa inyo, kagaya po ng aking aking karanasan na naayos po yung aking karamdaman at hindi po kagaya ng dati na marami ako talagang iniinda. Ngayon, dahil po sa tulong ng gulay,
mas maraming gulay yung kinakain ko, Okay. nakita ko po yung pagbabago. Okay, ngayon naman sa mga gusto kang, mas gusto matuto sa'yo, Sir Don, saan sila pwedeng pumunta? Paano kanila pwedeng kontakin? Okay, ako po ay nagtuturo ng libreng urban gardening, urban container organic gardening. Sa kasalukuyan po, marami po tayong mga pinupuntahan mga eskwelahan, mga malilit na komunidad, mga malilit na barangay. Ako po ay nakakarating sa Visayas at Mindanao para makapagturo po ng libre sa ating mga kababayan. Pwede nyo po akong makontak sa aking mga social media account. I-search nyo lang po ang aking pangalan, Don Bustamantero Top Gardening. At i-hit nyo lang po yung message. Yun po ay mababasa ko. Ayun nga lang po, ma'am. Personal, ha? Opo, personal. Sir Don, maraming salamat at mabuhay ka. Pak! O, diba? Opo. Alam niyo na ngayon, napakaraming benepisyo po ng pag-roof gardening or urban gardening. At meron naman pong willing na turuan tayong lahat. Kaya, mag-gardening na po tayo. Tara na!